Ito ang Infinix 40 Pro Plus at para sa akin, okay na sana tong phone na to dahil meron siyang mga solid na specs na kayang ibigay sa'yo gaya ng curved AMOLED screen na goods at maganda yung dating. Meron na rin tong new charging technology na tinatawag na Charging 2.0. Solid camera lineup, Corning Gorilla Glass protection, good RAM and ROM configuration, and new chipset mga kapare ko. Pero may dalawang bagay ito na naging reason kung bakit para sa akin hindi ko siya marirecommend sa inyo. At yun yung mga bagay na pag-uusapan natin sa video na to. Kaya ngayon, let's go! Okay, alam kong medyo nalita tayo sa review na to mga pare ko, pero trust me, meron pa rin kayong mapupulot na aral dito sa video na to at kung bakit nga ba ganoon yung validation ko sa device na to. So, magsimula tayo sa isang mabilisang unboxing. So, ito yung box ng Infinix Note 40 Pro mga kapare ko. Medyo malaki to dahil dalawa yung box nito dito. Itong maliit na box na to mga kapare ko, dito natin makikita yung ating MagSafe charger. Ito siya, yan. Maganda yung build kung ako yung tatanungin ninyo mga kapare ko. And then sa loob naman ng box kapare ko, yung makikita agad natin dito yung ating MagSafe case, which is ito yung gagamitin natin para maidikit or mamagnet yung ating MagSafe charger mamaya. Ipapakita ko na lang sa inyo. And then dito, sumunod naman dyan ay makikita natin yung kanyang pre-tempered glass na curved din. And then sumunod naman dyan is yung ating Infinix sticker at saka yung ating Infinix warranty card. And then sa middle part ng box, doon na natin makikita yung ating Infinix Note 40 Pro Plus 5G. And then sumunod naman dyan yung ating 100 watts Type-C charging power brick at saka yung ating Type-C to Type-C power cable. And that's pretty much it mga kapare ko. Now, let's talk about sa design and dating ng device na to. To be honest, nung unang-una kong pag-unbox ito, ay talagang premium yung device para sa akin. Dahil bukod sa combination ng gold and vegan leather na color green, which is kasama rin yan sa reason kung bakit siya naging maganda, mas nakatulong sa kanya yung pagiging thin or manipis ng device na to. Dahil in terms of grip mga kapare ko, ako na nagsasabi sa inyo, maganda siyang hawakan. Hindi kagaya ng mga box type design na medyo, alam nyo na, medyo matalas yung gilid kapag hindi ganun kaganda yung ayos ng kanto. Sa mga curved screen kasi is gantong-ganto talaga ay humuhukuha natin pagdating dito. And gustong-gusto ko rin yung design ng pagiging leather or vegan leather variant neto. Kita-kita nyo naman talagang maganda and elegante tingnan. Pagdating sa likod neto, makikita natin yung Infinix logo dito and then makikita rin natin dito kapare ko yung ating triple camera setup na mas pag-uusapan pa natin mamaya dahil isa to sa magandang features ng device na to. And to be honest, nung first kong in-unbox itong device na to at nakita ko yung kanyang look, ang unang-una ko agad naisip ay ang Infinix 035G dahil almost magkamukha itong dalawang ito. I-plus pa natin na same silang curved screen display. Anyway, dahil nandito na tayo sa back part, pag-usapan na natin yung kanyang wireless charging at yung kanyang charging capability. Dahil para sa mga hindi pa aware, ang Infinix Note 40 Pro Plus 5G ay merong 20 watts MagSafe charging capability. However, hindi nga lang MagSafe yung likod nito. Kaya dyan papasok yung MagSafe case natin na included sa loob ng box nito. Pero kahit walang MagSafe yung likod ng Infinix Note 40 Pro Plus 5G, ay pwede mo pa rin naman siyang i-charge gamit yung kanyang kasama na MagSafe charger. Yun nga lang kinakailangan mong hanapin or kapain kung saan siya magcha-charge or saan part siya kukonect doon sa kanyang charger. Pero kapag gamit na natin or in-attach natin yung kanyang MagSafe case, didikit na po yung charger natin doon sa mismong case kasi meron na po itong magnet na kung saan didikit na siya at pwede na tayo makapag-charge wirelessly, which is nice. Pero para sa akin, hindi ko nakita na useful itong feature na to. Dahil unang-una, advertise po ang Infinix Note 40 Pro Plus 5G para sa kanyang pagiging 100 watts fast charging phone or support pagdating sa charging. Dahil ginamitan lang naman to ng bagong charging technology na tinatawag na all-around fast charge 2.0 feature sa pamamagitan ng paglalagay ng isa pang chip at tinatawag to na Cheetah X1 chip. Ito lang naman yung responsible kapare ko para sa pagkakaroon or pagsusupport ng 100 watts fast charging support dito sa device ito nang hindi basta-basta umiinit. Sa katunayan, meron tong 3 modes at lahat yan ay pinapatakbo ng chip na to. Unang-una, meron siyang low power mode. Best mode to para mapangalagaan yung battery life ng device natin dahil ilo-lower niya yung wattage na papasok sa phone natin habang nag-charge kaya mas bababa yung temperature nato. Yung pangalawa naman is smart mode. Ito yung mode na kung saan ibabalance niya yung temperature and also charging speed ng device natin para hindi to mabilis uminit at mapangalagaan yung battery life ng device natin in a normal way. Pagdating naman sa hybrid mode nito, ito yung pinakamabilis or pinakamalakas sa charging speed na kung saan sabi ng Infinix sa kanilang website kaya mo raw maka 50% sa loob lang ng 8 minutes, which is
medyo true naman ng konti. However, medyo umiinit yung device natin kapag gagamitin natin itong mode na to. Sad to say, wala akong mapapakita sa inyong clip kasi limited lang yung time ko doon sa unit, pero na-experience ko siyang i-charge dito sa gun charger ko. By the way, shoutout sa Ugreen para sa charger natin. And based sa kanilang advertisement, totoo naman, pero nag-charge ako from 10% to 50% sa loob ng 12 minutes and parang 50% to 80% kasi hindi naman ako nagpo-full charge ng cellphone. Umabot lang to ng 10 minutes kung hindi ako nagkakamali. So, ibig sabihin mga 22 minutes sa loob ng 10% to 80, which is not bad. Anyway, kung babalikan natin yung statement ko kanina about sa kanyang MagSafe charging 20 watts capability, di hamak na ito talaga yung pipiliin natin. Yung fast charging na 100 watts kaysa doon sa kanyang MagSafe. Kaya para sa akin, medyo gimmick lang siya. Pero don't get me wrong, gustong gusto ko na magkaroon ng mga ganitong innovation na feature yung ating Infinix pagdating sa mga phone nila kasi syempre nag-i-improve sila doon. Pero kung ito yung reason kung bakit tataas yung presyo ng phone na to, wag na lang. Kasi okay na kami sa 100 watts capability nito. Dahil most of the time, mas pipiliin natin yung 100 watts charging support nito kaysa dun sa kanyang wireless charging. Pero kagaya nga na sinabi ko, okay lang po na merong option na ganun. Wag lang sana ganun yung presyo niya. Kasi kung ito talaga yung naging reason kung bakit mahal tong phone na to, ewan ko na lang. Okay? By the way, dahil nasa charging part na tayo, meron na nga rin pala itong supported reverse charging technology na kung saan pwede mo siyang i-reverse charge using OTGs and wireless reverse charging sa kahit anong devices na merong wireless compatibility or kaya sa mga laptops, phone, gamit-gamit yung cable. Pwede yan. Anyway, dahil napag-usapan natin yung isa sa pinaka-best and bagong-bagong features na itong Infinix Note 40 Pro Plus 5G, ngayon pag-usapan naman natin yung kanyang display. Meron lang naman tong 6.78-inch AMOLED display na merong 120Hz and 1300 nits peak of brightness. Meron na rin tong 1080p resolution or Full HD Plus resolution display with wideband L1 security level mga kaparekoy. At pagdating sa protection na ginamit dito, ito ay naka-Corning Gorilla Glass protection. However, hindi nila na-specify or naibigay sa kanilang website and also sa iba't ibang mga website dito yung grade or level ng kanang Corning Gorilla Glass. Pero i-assume na lang natin na nasa Corning Gorilla Glass 5 or 4 ito dahil ito yung madalas na ginagamit para sa mga curved screen. Pagdating sa experience dito sa display na to, ito yung mga masasabi ko sa kanya. Unang-una, pagdating sa kanyang navigation, ang ganda, ang smooth at talagang parang mamahalin yung cellphone mo. Dahil nga, curved screen to eh. Yun nga lang, medyo nagiging problema to ng mga gamers natin and to be honest kahit ako naging problema ko siya dahil kapag naka gaming position na tayo dahil pa landscape yon medyo madalas siya hawakan or sometimes parang nakakailang siyang hawakan kapag hawak-hawak natin yung curved screen na ganito. Unlike sa mga backside design na medyo okay yung ganitong shape pagdating sa gaming, ito yung magiging problema ninyo pagdating sa mga curved screen. Yun ay kung sanay lang naman kayo sa mga backside shape phone or kaya gamer kayo, talagang iba yung grip dito sa mga curved screen. Ako na nagsasabi niyan. And to be honest mga kaparkoy, para sa akin gusto ko talaga yung mga curved screen dahil nga elegante to tingnan. Pero simula nung napagamit ako ng Red Magic phones, nagbago lahat ng perspective kong yon. Dahil pagdating talaga sa gaming mga kaparagoy, promise, box type design yung isa sa pinakamaganda na pwede nyo makuha pagdating dito. Pero just I said, ito ay subjective reason lang naman. So ibig sabihin, maaring trip nyo yung curve or yung shape na box, it depends on you. Kahit ano naman dyan, basta comfortable kayo, pwede naman yun. Anyway, dahil AMOLED screen nga ito mga kaparagoy, ang ganda ng dinidisplay na ito. Kung manunood tayo dito ng mga YouTube videos, hitik na hitik yung kulay. Makikita natin talaga yung pagiging red ng red, yung pagiging black ng black, and also yung pagiging blue ng blue. Ibig sabihin, medyo mas enhanced ng konti yung mga colors dito unlike sa mga IPS LCD. Except the fact na naka 1080p resolution pa to, kaya talagang maganda yung kanyang dinidisplay. So ibig sabihin, good siya pagdating sa kanyang display. Dahil kung papasok na tayo kaparakoy sa gaming capability ng device ito, dito medyo nag-pullback itong device ito. Dahil pagdating sa chipset na ginamit dito, ito ay naka Dimensity 7020 chipset. At binubuto kaparakoy ng octa-core CPU na merong max clock speed na 2.2 GHz na Cortex A78 at meron tong bagong GPU na tinatawag na AMG BMX 8-256. At ito yung medyo bago sa kanya pagdating sa kanyang specification dahil iba yung kanyang GPU. At pagdating sa kanyang Antutu benchmark score, nakakuha tayo dito kaparakoy ng quiet 400,000 plus Antutu benchmark score naka-level ng G99 and Dimensity 6080 chipset pagdating sa Antutu benchmark score. Pagdating naman sa thermal throttling, nag-testing tayo dito ng 1 hour. Ito yung nakuha natin mga kaparakoy. Kita naman natin na nakuha siya dito ng pasadong score at sustainable ang kanyang temperature pagdating dito. Pero ang mas maganda dyan, i-check natin to sa mismong gaming test. Kaya ngayon, tara, pag-usapan natin.
Unahin na muna natin yung Mobile Legends. Sa Mobile Legends, yung supported settings niya is super high frame rate and ultra graphics. At pagdating sa kanyang gaming capability kapare ko okay naman. Playable na playable yung Mobile Legends, yun nga lang nasa 60 FPS tayo dito, and then nagdadrop pa rin naman siya ng papitik-pitik ng below 55 FPS, minsan nagpi-50 sometimes, pero papitik-pitik lang naman yun, at yung pinaka-stable FPS niya talaga is nasa 60 and 59 FPS. So dito sa part ito, mapapatunayan natin na bago-bago pa talaga itong ating chipset na to, dahil hindi pa siya ganun ka-supportive kapare ko pagdating dito sa MLBB, dahil wala pa siyang ultra frame rate. At kahit na naka-super frame rate tayo dito, dapat 90 FPS yan, 60 lang yung binigay niya. Isa to sa patunay na hindi pa ganun ka-optimize itong bagong chipset na to. In fact mga kapare ko, itatry ko sana maglaro dito ng Warzone Mobile, pero nang in-open ko yung game, ang nakalagay lang doon is hindi pa supported yung game na yon sa GPU na meron itong device na to. So patunay yun na bago yung GPU talaga na ginamit dito at need pa ng massive optimization pagdating sa iba't ibang mga games. But anyway, pagdating sa kanyang gaming capability dito sa ating MLBB ay okay naman, at ang nakuha nating temperature dito after ng isang laro 36 to 37 degrees Celsius, which is not bad at magandang temperature pagdating sa phone na to. Next naman na nilaro ko dito mga kapare ko is Genshin Impact, at pagdating dito sinetup ko siya sa medium graphical preset settings at 60 FPS. At pagdating dito playable naman siya, pero after ng mga ilang minuto or medyo tumagal-tagal na tayo sa game, napansin ko na yung kanyang FPS is hindi na ganun ka-stable, pabagsak-baksak na siya. Bumabagsak siya below 24 FPS, which is hindi na ganun ka-okay pagdating sa game na to. Talagang lagi na yan tingnan. Kaya sinetup ko siya kapare ko sa low graphical preset at 60 FPS settings, at nakakuha naman tayo dito ng decent FPS. Pero bumabalik pa rin naman siya dun sa 24 FPS, pero ang maganda doon, hindi na siya basta-basta bumabalik doon. Unlike kanina na nagpa-permanent siya sa below 24 FPS, ngayon papitik-pitik na lang. So ibig sabihin hindi siya consistent na bumababa. Talagang merong mga senaryo lang na nakakapagpababa sa kanya ng FPS niya. Yun lang naman. Anyway, para sa akin, hindi ganun ka-playable tong phone na to pagdating dito sa Genshin Impact, kaya hindi ko ma-recommend na bumili kayo ng phone na to para sa isang Genshin Impact game. So, pagdating sa kanyang temperature mga pare ko, ito naman yung nakuha natin. Nakakuha tayo dito ng 40 to 41 degree Celsius. Not bad yun. Next game naman is CODM, at kaya niyang isupport dito yung max frame rate at high graphics. Yun nga lang, sa actual gaming mga kapare ko, kahit na naka max frame rate settings to, nasa 60 FPS lang yung nabibigay sa kanya. Dapat nasa 90 yan mga kapare ko. Pinapatunayan lang talaga na hindi pa ganun ka-optimize itong chipset na to pagdating dito sa game na to, pero ang maganda doon, playable naman yung game kahit na hindi to naka 90 FPS. Goods na goods naman yung 60 FPS dito dahil maintain. Meron mga common drop pa rin kagaya ng mga naunang game, may drop pa rin naman ng konti, as in konti lang, mga 55, 58, ganyan. At yun ay papitik-pitik lang. So wala na tayo kinakailangan pa pag-usapan sa CODM, masyadong optimized to sa kahit anong chipset, kaya good sa tayo dito. Anyway, pagdating sa kanyang temperature, nakakuha tayo ng 37 to 38 degrees Celsius after ng isang laro mga kapare ko, at hindi na yung surprising dahil hindi naman ganong kabigatan tong larong ito. Anyway, tinry din natin to dito sa Wild Rift, at nakakuha tayo dito ng 120 FPS setting support at high graphical settings. Yun nga lang, pagdating sa mismong gameplay ay nakakuha pa rin tayo dito ng 60 FPS, same ng ibang mga game. Linawin ko lang mga kapare ko, baka kasi mayroong mga mag-comment dyan, naka 120Hz na yung ating settings dito. So ibig sabihin, dapat kung mayroong 120 FPS sa support to, 120 FPS din dapat yung makikita natin. So nakadepende pa rin naman niya sa chipset at saka sa game syempre. At yun nga, pinapakita dito na kahit meron kang 120 FPS support, pag hindi ganun ka-optimize yung chipset mo, hindi niya may bibigay yon. At yan yung scenario natin dito sa chipset na to, which is yun ang issue natin. Anyway, tapusin na natin yung gaming part at daanan natin ng mabilis na mabilis yung iba pang mga specification ng phone na to. Unahin natin yung RAM and storage na to. Pagdating dito, meron tayong 8GB RAM and 256GB of internal storage na UFS 2.2. At pagdating naman sa operating system neto, currently meron na tong XOS 14 under to ng Android 14. And thank God na ginawa na rin ng Infinix sa Android 14 yung new phone nila, unlike sa iba na Android 13 pa rin. Anyway, ngayon pag-usapan naman natin yung isa pa sa pinakabintahin ng device ito, na actually ito yung pinaka nagustuhan kong part sa device ito, which is yung kanyang camera. Unahin natin yung rear camera. Meron tong triple camera setup. Para sa kanyang main camera, meron tong 108 megapixel camera with OIS stabilization. Para naman sa kanyang macro lens, meron tong 2MP at meron din tong depth sensor na 2MP din. Pagdating naman sa kanyang video capability, kaya na ito mag-shoot ng 2K at 30 FPS and 1080p at 60 and 30 FPS din. Pagdating naman sa selfie camera nito, meron tong 32MP at kaya na ito mag-shoot ng 1080p at 30 FPS. At pagdating sa kanyang photo quality mga kapare ko, talagang
na-nail niya dito. Lalo na pagdating sa kanyang portrait mode dahil makikita natin dito mga kapare ko na maganda yung kanyang background detection or yung kanyang edge detection dahil parang natural kapare ko yung kanyang bokeh effect kahit na ito ay digital or fake lang. Pero kung makikita ninyo dito mga kapare ko, sa una kung hindi kayo ganun kapamilyar sa quality ng camera, mapapaisip ka na parang sinod siya sa isang camera dahil nga maganda yung bokeh effect niya. Pagdating naman sa mga regular photos, okay din, nandun yung saturation ng kulay, vibrance, maganda mga kapare ko. Pero hindi perfect yung camera nito. May mga times na hindi pa rin naman may iwasan yung mga softened colors lalo na kapag walang magandang proper of lighting. Pero most of the time, sharp yung nakukuha nating photo quality dito. At pagdating sa kanyang color, bihira ko siya nakita na nag-wash out pero may mga times talaga na nag-wash out yung kulay lalo na kapag walang proper of lighting. But in overall, okay yung camera niya pero hindi ko masasabi na ito yung pinaka the best pagdating sa mid-range level dahil marami ako nakawakan ng phone pagdating sa camera. Maraming mas better sa device ito pero para sa kanyang performance sa camera, good siya para sa akin. At pagdating naman sa video quality nito mga kapare ko, yung maganda rin yung natitake niya, saturated and vibrance din yung quality ng photo. Medyo may mga pagka-soften lang ng konti sa ibang mga part lalo na kapag walang magandang tama ng araw or ng liwanag. Pero pagdating sa kanyang stabilization kapare ko, the best itong phone na to. Isa to sa mga phone na nakita ko na maganda ang stabilization. Kitang-kita niya naman pero hindi pa rin naman natin mawawala dyan yung parang wobble effect sa gilid. So ibig sabihin hindi pa rin to perfect, which is sa kahit ano naman device nakikita ko na mayroong wobble effect yan. Mapa 4K at 30 or 1080p at 60fps, meron pa rin. Kahit na merong EIS stabilization yan. Pagdating naman sa kanyang selfie camera mga kapare ko, para sa akin, okay na rin naman ito para sa isang Android phone. Pagdating sa kanyang processing, okay naman. Hindi naman ganun ka-process yung mukha ko dito. However, meron pa rin slightly process. Lalo na dun sa color tone ko, medyo naging maputi ako ng konti. Pero hindi kagaya ng ibang mga phone na na-try ko before na super enhance kapag medyo darky yung color mo. Talagang ini-enhance sila. Yung brown na kulay mo, magiging light brown siya. Parang ganun. My point is, binabago nila yung color tone natin. Mas ginagawa nilang lighten, kaya hindi ko masyado nagugustuhan yon kasi hindi natural. Anyway, pagdating naman sa kanyang video quality dito sa selfie camera, okay naman. Pwede na rin kahit papano. By the way, 1080p at 30fps is not bad mga kapare ko. And pwede na natin itong pagtsagaan. Medyo bababa pa yung quality nito kapag nag-try tayo mag-Zoom call, Google Meet, or kaya Messenger call. Pero para sa akin, okay na rin itong kanyang selfie camera for its performance. Anyway, usapang final verdict tayo and let me explain kung bakit nga ba para sa akin hindi worth it itong Note 40 Pro Plus 5G. Yung dalawang reason na tinutukoy ko ay unang-una yung chipset na ginamit dito, pangalawa is yung kanyang presyo. Una, pagdating kasi sa chipset nito mga kapare ko ay masyado pang bago at hindi pa ganun ka-optimize sa mga game. At kung isa kang gamer at bibili ka ng device na to, talagang hindi mo siya magugustuhan 101% dahil hindi ganun ka-optimize tong phone na to sa iba't ibang games na mga madalas nating nilalaro. Oo, alam ko hindi naman build tong phone na to para talaga maging isang gaming phone or gamitin for gaming dahil build daw to para sa casual use or kaya panonood-nood lang ng YouTube video. Kung ganoon naman pala mga kapare ko, bakit ka pa mag-spend ng 14,000 plus pesos para sa device na to, di ba? Kayang-kaya mo naman bilhin lahat yan sa Itel S23 Plus na definitely wala pa sa 10,000 pesos yung price range nun. Naka-curved screen, naka-AMOLED display, perfect na perfect for casual using mga kapare ko. Para sa akin talaga ng una yung pinaka-main reason kung bakit hindi ko siya marirecommend sa inyo is yung kanyang presyo. Pero dahil nga nakita ko yung chipset neto na hindi pa ganun ka-optimize based on my experience, hindi ko siya marirecommend dahil nga hindi pa siya ganun ka-okay para sa akin. Kung ako yung tatanungin ninyo para sa price range na 14,000 pesos, ang pinaka-worth it na bilhin dyan, it's either Poco X6 Pro, itong Infinix Zero 35G, Camon 20 Pro S5G, and then kung meron pa kayo makukuha na Poco X5 Pro, solid na solid yan. Poco X6 Pro pwede rin pero kinakailangan nyo pa magdagdag ng mga couple thousand of peso. Poco F5 is okay din, dadagdag na lang kayo ng couple thousand of peso, okay na rin yan. So yung endpoint or gusto kong i-point out dito mga kapare ko ay napakadaming mga choices na nasa same na presyo niya pero way more better kaysa dito sa Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Napakadami dyan, maghanap kayo. Maglalagay na lang din ako ng mga recommendation ko dyan sa ibaba kung gusto ninyo. Anyway, this is your boy para kay Steven Tibbs. Anong opinion nyo about sa video na to? Comment nyo naman yan dyan sa ilalim at pag-usapan natin. Yun lang. Peace out.